naman ng mga isla ang pag-uusapan, lalaban dyan ang Cuyo sa Palawan. Naroon ang ilang exclusive resort. Kung hindi mo kaya ang presyo, marami pang mga isla ang pwedeng pagpilian. Ang ilan sa mga ito, makasaysayan. Inakit ang mga Kastila nung unang panahon. Lalo pat ang mga kuyunin may natatanging kultura. Ang pinakasikat na resort sa Pilipinas, nasa Palawan. At ang pinakamahal sa mga ito na sikat din sa buong mundo, nasa hilagang bahagi, kabilang sa Cuyo Island. Ang mga isla ng Cuyo mararating sa pamagitan ng chartered plane. Hindi kaya lula ng barko na dumadaong doon 4 na beses kada linggo. Pero kung ang hanap mo, total privacy, malayo sa ingay ng syudad, narito ang islang eksklusibo para sa'yo. Marami ritong pagpipilian. Kung lagpas-lagpas sa iyong budget, ang isla ng Pamilikan, kung saan naroon ang pinakamahal na resort, pwede ka sa Manamok. Walang entrance fee rito. Libre. Mararating ito sakay ng pump boat, 2 oras mula sa bayan. 7,000 pesos ang renta sa isang buong bangka na pwedeng paghatian ng 5 hanggang 12 tao. Ang isla ng Manamok, isa ring barangay. Pinong-pino ang buhangin. Ang dagat, walang kasing linaw. Pero ang talagang ipinagmamalaki ng mga taga rito, ang halos 2 kilometro nilang sandbar. Talagang masarap mag-swimming kasi pino yung buhangin, tapos napakalamig ng dagat. Talagang perfect siya sa sa summer. Bacoy Camarines sa Manamok Island! Sa pinakakabisera ng mga isla, ang main island na pinangalanan ding Cuyo, tila huminto ang panahon ng pamumuhay nananatiling payak. Ito ang nagsilbing kapitolyo ng buong Palawan mula 1873 hanggang 1903 bago ito nailipat sa Puerto Princesa City. Sinasabing ang mga elitista at angkan ng mga politiko sa Palawan dito talaga nagmula. Narito rin ang oldest colonial settlement sa buong Pilipinas. Itinatag ng mga Kastila taong 1622. Sa kwento, ang pangalang Cuyo ay galing sa salitang Kastila na ang ibig sabihin ay kanino. Ayon sa kwento ng mga matatanda, noong unang panahon daw ay dumating dito sa aming isla ang mga misyonaryong Kastila at nang pagdaong nila sa may Batong Cuyo sa Barangay Suba ay nakita sila ng mga kababaihan na naglalaba. Ngayon sa pag-aakalang ito ay mga pirata, ang mga kababaihang ito ay nagtagos sa mga bato at nung makarating doon ang mga misyonaryong Kastila ay nakita nila yung mga damit na walang tao kaya ang sinabi nila ay con cuyos vestidos estos. Ang narinig ngayon ng mga kababaihan ay ang salitang Cuyos kaya ang sabi nila ang pangalan daw ng islang ito ay Cuyos at kalaunan ito ay tinawag na Cuyo. Matikas pa ring nakatindig hanggang ngayon ang isa sa pinakalumang mga simbahan sa buong Pilipinas. Saksi sa lahat ng mga pinagdaanang bagyo at unos. Ito ang simbahan ng San Agustin na halos 400 taon na ang tanda. Dahil sa lokasyon ng mga isla ng Cuyo, madalas din daw itong gawing stopover ng mga pirata noong unang panahon. Kaya naman ang simbahan, idinisenyo rin na maging kanlungan ng mga kuyunon laban sa mga pirata. Ganito po yung structure ng entrance gate ng simbahan na may butas siya para kung halimbawa makapasok man yung mga pirates, dito binubuhos yung mainit na mantika,
buhangin o mainit na tubig para hindi sila makapasok sa loob. Dito po yung kanyo na ginagamit ng mga sundalo noon para hindi pumasok yung mga pirata. Maraming may kukwento itong simbahan namin sa kasaysayan ng Cuyo. Una-una, siyempre, nagpapasalamat kami sa biyaya na kaloob ng Diyos sa aming pananampalataya at yung buhay ng mga tao na malapit sila sa Diyos, and then kagandahan yung kultura namin napipreserve. Sa kabila ng marangyan itong nakaraan, tila nahuhuli ngayon ang Cuyo sa ibang mas mauunlad na bayan ng Palawan. Ayan po yung tinatawag namin dito na Balay ng Cuyo noon. Ayan na lang yung natitira dito sa lugar namin, dito sa isla ng Cuyo, na meron ito. Ang bubong niya po or ang atip niya ay made of kugon. Bukod sa pangingisda at pagsasaka, isa sa mga pinagkakakitaan ng mga Cuyo noon ang lato o seaweeds na kung tawagin, tabangan. Huwag ismulin dahil for export din pala ito to Europe and Japan. Tuwing Martes, bitbit ang kawayan. Nagpupunta sa Bakawan ang grupo ng 51 anyos na si Bonifacio para manguha ng lato. Sakay ng balsa, tinutungo nila ang kani-kanilang mga bakod na pinagtamnan nila nito. Kinakapalang nilang mga ito sa maputik na bahagi ng sahig ng dagat. Ang mga lato sa Cuyo naiiba raw sa lato ng ibang mga probinsya. Mas malaki at mahaba ang mga tangkay. Mas malalaki ang mga bilog-bilog o butil. 80 pesos kada kilo ang bentahan. Lato kasi kung sobrang init, hindi rin mabubuhay. Tapos naman kung sobra namang ulan, namamatay din siya. Kung katulad ngayon, maganda yung panahon at saka yung klima malamig, maganda yung tubo ng lato. Ang sobra sa naaani ni Bonifacio, malinik gawing lato salad kanyang asawang si Daisy. Una, tatanggalan po ng putik at saka ugasan. Manamis-tamis, masarap at pumuputok-putok pag inunguya. Teka, magbugtungan naman muna tayo. Isang prinsesa nakaupo sa tasa. Sirip ang sagot, kasoy. Marami niyan sa bayan ng Magsaysay kung saan naroon ang ekta-ektaryang taniman ng kasoy. Ang isla ng Cuyo kasi ang pinakamalaking supplier ng kasoy sa Puerto Princesa, pati na sa Antipolo sa Rizal. Ang pinakamatanda at may orihinal na timpla o luto nito ang 68 anyos na ngayong si Nanay Eufemia. Pagkapitas ng kasoy sa puno, pinatuyo ang buto katapos biniyak gamit ang kolokati. Kinuha ang laman at saka binalatan. Nilagyan ko ng mantika para hindi masyadong maano sa kamay. Kasi ito may dagta na napapaso yung kamay namin. Ibibilad natin ng isang araw. Pagkatapos, pwede nang iluto. Pwedeng salted at gawing cashew brittle. 140 to 150 pesos kada bote. Hintay yung kasoy kasi masarap. Tsaka, luto ng pagmamahal. Sa kabila ng tahimik ritong pamumuhay at simpleng mga kaligayahan, unti-unti na rin nagkakaroon ng bagong mga libangan. Katulad ng kiteboarding. Ang siste, magpapalipad ka sa gahiganteng saranggola habang sakay ng surfboard. 750 to 1,500 pesos kada oras. Si Davis, tiga Latvia. I'm ready. Yeah! 4 na beses na raw nagpabalik-balik sa isla ng Cuyo para lang mag-kiteboarding.
The advantage of Cuyo, of course, happy people, a lot more space for kiting. So Cuyo is still busy for good practice as well. Yung mga pumupuntang mga tao rito, karamihan is mga European, mayroon ding mga Americans. Tapos tinayo namin ang school para at least magkaroon ng trabaho yung mga locals dito. At saka yung kiteboarding ay lumalaking sports. Gusto rin namin magkaroon ng kuyunin na makakasali sa international competition. Ang tunay nga raw na yaman ng Cuyo, ang mga taga rito at ang mabubuti nilang puso. Malalim ang pagpapahalaga nila sa kanilang tradisyon at kultura. Kapag manigbog ko sa angkugon ngayon to. Meron silang sariling dialekto, ang Cuyonon, na hindi lang binibigkas, inaawit din. Ang grupong Sinika na pinamumunuan ni Tatay Nonoy Lanzana, ethnic band na mula sa Cuyo, sa Palawan, mahigit 20 taon nang lumilikha ng magagandang awitin tungkol sa Cuyo. Isa sa kanilang mga obra, ang Cuyonon music na Tipano tungkol sa plauta na gawa sa buho ng kawayan mula sa kanilang isla. At ang Baybay Kapusan na tungkol naman sa pagmamahal ng mga Cuyonon sa Kapusan Beach. Ikaw may nobyaran at Diyos despedida mabelag kita. Datong dagong 1985, sugo ako atong mahal nga gobernador Badong Socrates para magpakita atong mga imbuatang mga sinibuyon diyan sa Puruang Cuyo. Tay nalaga ng mga tao ang kakadlaw nga mga istorya. Sa mga isla ng Cuyo, makikita ang pinakamarangya, pinakasimple ring pamumuhay. Para bang nilikha ang mga islang ito para maging eksklusibo at para hindi rin masyadong maimpluwensyahan ng pagbabago.